'di ba? Paalam, patawad. Ikaw ba may nasabihan ka na ba niyan, ka-vibes? Nung sinabi mo na sa kanya, paalam. Tapos wala na patawad, paalam lang. You're listening to Love Me, Kathy G. Of course, 12:54 po ang ating oras. Ayan, ako, ka-vibes ha. Sa lahat po ng mga nanananghalian or nagdi-dessert na ngayon, ayan, syempre 12:54, mag-aalauna na ha. Syempre may mga nagle-late lunch dahil maraming ginagawa sa trabaho, kaya naman late na kumakain. Ayan. Syempre, doon sa mga nagdi-dessert, alam niyo po ba, o ano bang dessert mo for today? Today is National Cheesecake Day. Oy, National Cheese. Sarap ng cheesecake, di ba? Oo, yan. At iba-iba na rin yan. May berry, chocolate, just plain cheesecake. Nako, New York cheesecake, diba? Sama mo pa ng kape. Parang alam mo na kung saan ang punta mo pag ganyan. Anyway, so enjoy nyo po yung inyong pagde-dessert, ka-vibes. And also, ngayon po ay Share a Hug Day. Oh, sino ba gusto mong yakapin? Huwag basta-basta kung sino-sino niyayakap mo, ha? I-make sure mo yung yayakapin mo, yung talagang kayakap-yakap, hindi. Yung karelasyon mo. O kaya naman, pwede naman yakapin mo yung kaibigan mo, yung mami mo, yung daddy mo, yung family mo, 'di ba? Yung close friends mo. Pero yung hindi mo naman wala lang or hindi mo naman kaano-ano, bigla mo niyakap, iba ang mangyayari sa'yo, kaso. But anyways, ayan na, Share a Hug Day. Alam mo yun, kapag iba nag-share tayo ng hug sa isang tao, di ba kapag lalo na kapag may pinagdadaanan yung isang tao, yakapin mo yung taong yun, di ba? Iba yung mapi-feel niya, Nes. Yung comfort, mapi-feel niya yung love, di ba? Yung care mo, ayun. Lalo na sa mga kids, di ba? Share a hug doon sa mga bata dahil kailangan nila yan. Iba yung magiging impact sa kanila. But anyways, ka-vibes, yayakapin mo rin ba kapag ang isang tao iniwan ka na tas bumalik sa'yo? Ay nako, parang hindi. Depende. Depende talaga. If you're single, of course, pwede naman. Pero kung committed ka na tas niyakap mo pa yung ex mo o yung bumabalik sa'yo, ay nako po, ibang usapan ulit yan, ha? Ka-vibes, iniwan ka na. Tatanggapin mo pa ba pag bumalik sa'yo? 'Di ba? May mga nasagot na tanong na tayo nito. Sinasabi nila, depende, Kathy G. Depende kung mahal ko pa siya. Depende kung okay pa naman kaming dalawa. Depende kung pares kaming single, 'di ba? Pero kung committed na yung isa, nako ha, utang na loob. Huwag nyo nang dagdagan pa yung problema. O, 'di ba? Well, yan po ang abangan nyo ating story for today coming from Maricarb. Ka-vibes, babasahin ko na po yan maya-maya lang. Kaya naman, huwag kayong bibitiw ha. At syempre, hello sa lahat pa rin po na mga nakatutok sa atin sa mga opisina nila. Kamusta po kayong lahat dyan? Sa mga nasa tindahan, nasa kantin, nasa restaurant, mga nasa kanilang of course, sasakyan ng mga ka-vibes po nating driver na nakikinig po ngayon, especially kay Kuya Michael Padios ng InDrive at syempre ang kanyang tropa, ang InDrive Sniper Group. Ay, matitinik mga sniper. Ayan, ingat-ingat po ha sa pagmamaneho mga ka-vibes po nating InDrive Sniper Group. And of course, again, to Michael Padios. Ingat po ka-vibes and smile ka naman dyan para lalo tayo maka-attract ng pasahero, lalo tayo maka-attract ng magagandang magagandang kaibigan, o 'di ba, mababait, at lalo tayo maka-attract ng mga customer. Kaya walang bibitiw ka-vibes. Tuloy lamang po tayo dito sa tugtugan sa Love Me, Kathy G, 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. This love letter is from Maricar. Dear Kathy G, magandang tanghali sa iyo, Kathy, at sa mga listeners nyo. Itago mo na lang ako sa pangalang Maricar. I'm 25 years old mula sa Cocolandia, Quezon Province. Sumulat ako dahil gusto kong humingi ng advice sa inyo at sa mga tagapakinig ng inyong programa. Sisimulan ko ang kwentong ito year 2021. Meron akong boyfriend. Kababata ko siya at kapitbahay. Masaya ako nang kami ay magkasintahan dahil tinuring niya akong prinsesa sa lahat ng bagay. Gentleman siya at ang pinaka gusto ko na ugali niya ay may respeto sa mga magulang ko. Napamahal talaga siya sa akin dahil sa mga katangian niyang ito, Kathy. Hindi ako nakaramdam ng takot na baka iwan niya ako kapag dumating ang pagkakataon na hindi kami magkaintindihan. Dahil mabilis naming naaayos ito, hindi niya pinapalagpas ang gabi na maghiwalay kami or magkaaway kami. Mahal na mahal ko siya, Kathy, at sobrang nararamdaman ko rin na mahal niya ako. Ipinaramdam niya ito sa akin sa maraming paraan. Sa simpleng pagdating sa oras, lalabas kami, sa pag-alalay niya sa akin tuwing magkasabay kaming maglakad.
At marami pa mga simpleng bagay pero nakakataba ng puso. Habang tumatagal ay napupuna ko na nag-iiba ang kanyang ugali. Inisip ko na lang na siguro normal lang naman dahil kahit naman ako ay may ugali rin na hindi kagandahan. Wala namang perpektong tao at ginagawa naman namin ang best namin para sa isa't isa. Pandemic time. Nang umalis siya papuntang ibang bansa para doon magtrabaho, pero bago siya umalis ay nangako siya sa akin na babalik siya kahit anong mangyari. Babalikan niya daw ako, Kathy, kahit anong pagsubok ang dumating sa aming dalawa. Kailangan lang daw niya na lagi namin piliin ang isa't isa. Naging emosyonal ang pag-alis niya noon kaya hindi ko rin napigilan ang sarili ko na mangulila sa kanya. Nangulila ako sa kanya dahil 2 taon kaming magkasama at magkarelasyon bago siya umalis papuntang ibang bansa. Ginawa ko ang lahat para hindi siya mangulila sa akin at sa pamilya niya, Kathy. Lagi ko siyang tinatawagan at kinakamusta bago pumasok at pagkatapos ng kanyang trabaho. Minsan halos wala na din talaga akong tulog, Kathy. Magkaiba ang oras namin pero nag-adjust ako. Sa ilang buwan na nagpatuloy kami sa ganung sitwasyon, na-realize ko na mahirap pala talaga ang LDR o long distance relationship. Sobrang hirap. Lumipas pa ang ilang mga araw at linggo, medyo nagiging madalas ang pagtatalo namin. Madalang na rin siyang mag-update. Nakaramdam din ako ng coldness sa mga actions niya, Kathy. Isang araw, nagkasagutan kami at sinabi niya na nasasakal na daw siya sa akin. Ang gusto ko lang naman kasi, Kathy, yung mga oras na yun ay bigyan niya ako ng konting time. Nagagawa naman niya yun noong kaya hinahanap-hanap ko lang. Unti-unti nang umiiksi ang pag-uusap namin. Ito na siguro yung sinasabi nila na susubukin ng distansya at communication ng aming relasyon. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na daw niya makayanan ang sitwasyon naming dalawa. Lagi na rin siyang busy sa trabaho kahit na alam ko naman ang oras ng pasok at uwi niya. Doon na ako nagsimulang magtanong. Sa ilang beses na nag-away kami, lagi niyang sinusubukan na makipaghiwalay. Gusto niya akong hiwalayan dahil hindi na raw niya magawa ang kanyang parte sa relasyon namin. Hanggang sa isang pagkakataon, hindi ko na siya pinigilan sa gusto niya na makipaghiwalay, Kathy. Binigyan ko siya ng kalayaan kahit na ayaw ko at sobrang sakit sa akin. Kahit na ganun, kadali niya akong bitawan pagkatapos ng mga masasayang alaala at pagmamahalan namin. May iba akong kutob, Kathy. Feeling ko may iba pang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay. Hindi ako sumuko. Sinubukan kong buksan yung account niya pero nag-change password na siya. Araw-araw ko siyang ini-stalk sa social media account niya until isang araw nakita ko na may bago siyang friend na babae. Doormate niya ang caption. Inistok ko yung babae at nakita ko na may my day niya. May ka-date siya sa coffee shop at nakatag ang ex-boyfriend ko. Lagi na pala silang lumalabas, Kathy. Natuklasan ko ilang araw pa lang kaming magkahiwalay. Sobrang sakit na sa akin na ako pa mismo ang nakatuklas sa totoong dahilan. Sana sinabi na lang niya yung totoo, Kathy. Hindi yung nagsinungaling pa siya. Parang pinapalabas pa niya na ako yung mali. Pero deep inside, siya naman pala yung may ginagawang mali. Hindi ko matanggap na niloko niya ako that time at galit na galit ako. Makalipas ang 1 taon, naka-move on na din ako sa kanya, Kathy. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko. Halos gabi-gabi umiiyak ako at umaasa na babalik siya. Nagantay ako ng 1 taon na hindi na talaga siya nagparamdam pa. Baka masaya na siya sa piling ng iba, Kathy. Tuluyan na akong sumuko at nawalan ng pag-asa. Last February, nag-chat ang ex-boyfriend ko. Gusto niya akong balikan, Kathy. Nakauwi na pala siya ng Pilipinas makalipas ang 4 na taon. May business na siyang naipatayo dito at successful naman kaya hindi na siya bumalik pa ng ibang bansa. Kathy, nagpaliwanag at nagsorry din siya through text kahit na hindi ko siya pinapansin. Hindi ko po alam kung may natitira pa akong pagmamahal sa kanya. Minsan iniisip ko kung babalikan ko ba siya,
pero nandun pa din yung isipin na baka lokohin lang niya ako ulit. Sa ngayon, okay na ako, thankful din dahil sa hirap ng pinagdaanan ko sa kanya, naging pihikan na ako sa lalaki. Hindi na ako basta kumakausap ng sino mang nagpaparamdam. Naging matapang, independent, at mas naging matured pagdating sa pakikipagrelasyon. Maraming salamat sa pag-ere ng aking kwento, Kathy. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat, Maricar. Beautiful things. Tingnan natin yung magaganda. Huwag nating tignan yung mga pangit. Kasi pag tinignan natin yung mga pangit sa paligid natin, talagang papangit din tayo. Hindi. Pag tinignan natin yun, may stress lang tayo, di ba? Anyways, ka-vibes, 1:52 po ang ating oras and you're still listening to Love Me, Kathy G. Iniwan ka na, tatanggapin mo pa ba pag bumalik? Katulad na lang nitong story ni Maricar na bumabalik yung kanyang ex-boyfriend. After siyang iwan, after mangibang bansa, nangako sila sa isa't isa, nangako kanyang boyfriend, no matter what, tayo pa rin. Gagawin natin ang paraan para hindi tayo magkahiwalay dahil mahal natin ang isa't isa. Pero parang naging salita na lang sa hangin dahil nga biglang nag-change of heart itong kanyang ex-boyfriend. Hindi na lang nagparamdam, naging cold na, kesyo may nasasakal na, ang dami ng rason. So many reasons, so many palusot, diba? Ang nangyari. Kaya naman, naghiwalay sila, binigay ni Michelle, ni Maricar. Bakit ba ako Michelle na Michelle? Binigay ni Maricar yung kanyang gusto. Diba? Naghiwalay silang dalawa at ngayon, after a year, naka-move on na tong si Maricar. And, eto na. Kung kailan siya naka-move on, okay na siya, bumabalik ang kanyang ex-boyfriend. Alam niyo po ba, ka-vibes, maraming tao ang nag-iisip tungkol sa idea ng pagkakasundo sa kanilang dating kapareha. And lalo na kapag dumarating yung sadness o nagiging maliwanag yung pagkabigo ng mga susunod na relationship, di ba? Yung nagkaroon din ng failed relationship. Ang nangyayari, yung pagkakasundo, pagkatapos ng paghihiwalay, maaring magdala na maraming hamon. Una sa lahat, ito'y kinabibilangan ng pakikibaka sa komplikadong emotion at pagsusuri ng mga possibilities na isang maayos at kasiyasiyang hinaharap bilang mag-partner. Ayan. So, yan po ang ganun ang nangyayari, 'di ba? Ang daming nagkakabalikan. Anyways, ito na po ang mga reaksyon at payo for Maricar. Sabi ni Erwin Velasco, you're back, Erwin. Hello, good afternoon. And also sa Solid Kathmak Official Group. Oo nga, kamusta na kayo? Yes po, tatanggapin pa rin po because I believe that everyone deserves a second chance. Kaya lang, kaya ba nating ibigay yung 100% na tiwala ulit? Diba? Kasi ang tiwala ay parang isang basong babasagin na dapat ay iniingatan. Kapag ito'y nabasag, mabubuo pa rin natin ito pero meron ng lamat. Ayan. Totoo naman. And for Maricar, maybe he realized na ikaw talaga yung tunay niyang mahal kaya nagsikap siyang maging maganda ang buhay niya for you. However, yung naging mabigat yung impact ng pag-iwan niya sa iyo dahil sa roommate roommate niya. Discretion mo na kung yun ay tatanggapin mo pa or not. Ayan. Thank you, Erwin Velasco. And good to see your name again. Sabi ni Jolie V, DS, Kathy G, wala akong ex Cherries talaga ba? Mahirap kapag tatanggapin ulit dahil yung tiwala, nagkalamat na Kahit tanggapin mo pa yon, yung tiwala, mahirap nang ibalik. True. Ayan. Hello, Gloria King Mishano, Kier Mondoyo. Happy Wednesday to you. Ayan, wala kaming sawa na nakikinig sa iyo, Kathy G. Wow. Thank you so much, Kier Mondoyo. And Miss Altesa Sino Cruz, opo, tatanggapin ko po basta sa puso niya ang pagbabalik niya at pagsisihan niya kung ano yung nagawa niyang kasalanan sa iyo. Lahat naman tayo tinatanggap ng Panginoon sa ating pagbabalik loob. Kaya thank you. Thank you, Miss Altesa Sino Cruz, Miss Mary Dulay. Yausap Bengson, hello to you and William Mortel. Standby po, Engineer Tadeus Conti, Miss Sari Lerma at sa lahat pa po nang nagpadala ng kanilang reaksyon at payo for Maricar, ka-vibes 0916 563-1777. Yan po ang ating text line. You may text din po ang inyong hula sa ating title for today for a chance to win 500 pesos. Smile ka naman dyan. Napapakinggan din tayo ka-vibes sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensen. Hello po sa inyong lahat dyan mga ka-vibes. Walang bibitiw. Tuloy po ang tugtugan dito lang sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila,
your favorite music radio, Ka-Vibes. Happy birthday pala muna kay Francis Cheese Baraga, ang masipag nating cameraman ng Arangkada Balita. Happy birthday from your Arangkada Balita family. Ayan, beke naman daw, sabi ng Arangkada family. Happy birthday, Ka-Vibes. Maging matatag ang ating relasyon. But then, hindi ganun na nangyari, na iba po ang sitwasyon. Let me go. Iniwan ka na, tatanggapin mo pa ba pag bumalik sa'yo? Pero after 4 years na pangingibang bansa ng kanyang ex-boyfriend, bumalik dito sa Pilipinas at ito po ay isa ng yayamanian. May negosyo na at wala na rin sila nung kanyang ipinagpalit sa kanya na nakita niya dun sa My Day. Ayan, ngayon bumabalik sa kanya. Kaya lang, itong si Maricar ay parang nawalan na ng gana. Okay na ako tsaka siya babalik, Kathy G. Alam niyo yun? Ano bang galangan pa niya? Alam niyo po ba, syempre sa relasyon talaga, lalo na kapag long distance, kailangan talaga ng oras. At alinmang individual sa pag-unlad at progreso na naganap para sa inyong dalawa mula nung naghiwalay, nagbago ba ang paraan ng inyong kapareha sa mga sensitibong pag-uusap? Ayan. Kailangan maging honest kayo. Kailangan na sa long distance relationship, number 1 po ang tiwala at pagiging honest sa isa't isa. Kasi kapag nawala yan, naku po, sigurado magkakaroon ng problema. Sabi ni Engineer Tadeus Conte, ano man ang naisin at hiling natin, kung yan ang gusto ng naayon kay Lord, makakamit natin yun. Basta manalig lang tayo. Sa case ni Maricar, 2-side ang coin. Maaring tulad ng ginto, idinarag muna sa init upang ihiwalay ang impurities at tanso para makuha ang ganap na elemento ng ginto. Wow, napakalalim naman ito, Engineer Tadeus. Ang bata nadara pa muna sa unang hakbang niya, subalit napipilit tumayo at tumakbang muli. Ikaw yon, Maricar. At proud kami sa iyo. Alam mo bang tanging Diyos lamang nakakaalam ng lahat na siya ang ikaw na tanglaw sa ating daraanan, hindi ka nag-iisa. Kailanman ayaw ni Lord na muli ka masaktan. Sa mga sandaling ito, hinuhulma niyang ganap ang taong pinangharap mo, Maricar. Wow, manalig ka lang. Of course naman, tiyak yon. Ayan. Thank you so much and amen to that, Engineer Tadeus Conti. And sabi ni, this one is coming also from text line. Si Lalaine Paloma, LDR, wag mo nang balikan, Maricar, dahil minsan ka nang niloko, no? Babalikan mo pa ba yan? Oh, thank you, Lalaine Paloma. And sabi naman ni Miss Sari Lerma, for me, hindi na. For example, iniwan niya ako, walang dahilan at hindi ko tatanggapin. For the letter sender, mahirap talagang LDR dahil apektado ang pagkakaiba ng oras nila. At syempre, hindi consistent sa communication. At tama yan, minsan kailangan din natin maging pihikan. Wala naman masama doon Para next time, wise na din tayo sa pagpili ng mamahalin natin. Again, thank you to you, Miss Sari Lerma. Kathy G, kung ako kay Maricar, hindi na dapat niya balikan yung taong nagloko sa kanya. Darating yung taong tapat na hindi siya lolokohin talaga. Yun. Sana nga, 'di ba? William Mortel, depende din sa magiging usap namin kung magbabalikan pa ba or baka hindi na. Again, thank you so much, Ka-Vibes. Happy birthday sa lahat po ng mga may birthdays today, Maricar. And happy birthday kay Ma'am Ana Alves and Casey Denise Cadalio. Thank you so much, Ka-Vibes. And meron pa tayong pahabol dito. Sige. Si Celestine Canton, payo ko lang po kay Maricar, dapat makipagbalikan na siya, bigyan pa niya ng isa pang chance. That one is also from text line. Miss Maureen Aba, standby. At syempre sa lahat pa po ng mga humahabol sa atin pong letter sender, sa ating letter sender na si Maricar. Ka-Vibes, habol lang. And syempre, kayo pa rin po yung nakikinig dito sa Love Me Kathy G. 2:25 po ang ating oras. Smile ka naman dyan, Ka-Vibes. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes. Love Me. Gusto mo dati yan di ba? Yung slow dance. Oo. Gusto kitang isayaw na mabagal. Gaano ba kabagal yung sayaw na yan? Oo. Para ma-feel mo, maramdaman mo yung bawat steps na gagawin mo. Di ba? Ka-Vibes! Siyempre, final hour na po ng programang Love Me Kathy G. Iniwan ka na. Tatanggapin mo pa ba pag bumalik? Yan po ang ating Kathy G Ask, ang ating story for today na coming from Maricar. Siya po ay may boyfriend na nangako sa isa't isa ng ibang bansa. Nangako pa rin na magiging matatag sila sa kanilang relasyon at hindi iiwanan ng isa't isa. Pero after a couple of months, naramdaman na ni Maricar na may something na dito sa kanyang boyfriend. Until sinabi na nito na sasakal na siya, ayaw niya na, suko na siya. Naku po, ang hirap. Una, ayaw ibigay ni Maricar yung kalayaan ito kanyang ex-boyfriend, but dumating din siya sa point na, sige na. Kung ayaw mo na, okay, ibibigay ko na yan sa'yo. Until doon niya nalaman na meron palang iba, roommate.
doon sa ibang bansa. Ang sakit. Nagkahiwalay din to ha, dahil umuwi po ng Pilipinas itong kanyang ex-boyfriend at bumabalik sa kanya. Pero bumabalik bilang isang yayamanin. May negosyo na dito at hindi na bumalik pa ng ibang bansa at gusto niya makipagbalikan dito kay Maricar. Pero for Maricar, Kathy G, enough is enough. Sabi ni Miss Maureen Ava, hello Kathy G. Ayan, mahangin na hapon po. Mahangin na naman ba? How are you? Good. Thank you Miss Maricar. Para po kay Maricar kong Maureen. Kung okay naman na siya ngayon at nakamove on na, tama na po kalimutan at hayaan na lang siya. Huwag mo nang isipin pa siya at wag ka na din makipagbalikan pa kung gusto niya makipagbalikan pa. Happy ka naman din po. Basta alam mo naman na ang dapat mong gawin. Good luck po sa'yo at tiyak may lalaking darating sa'yo na tapat at mamahalin ka ng tunay. Just always pray, yun lamang po. And I thank you para po pala sa akin, hindi pa po ako nakipagbalikan pa sa ex. Mahirap na po kasi ibalik ang tiwala. Totoo naman yan. Mahirap kapag yung trust ang nawala. Yun lamang po. Ingat ka rin. Miss Maureen Aba from Text Line. And this one naman from Facebook Live. Si Sante Bianca Fuentes Salibio, Kathy G, nasa kanya pa rin ang huling desisyon po. Kung bibigyan niya ng isang chance o hindi. Pag-isipan niya ng mabuti kung makikipagbalikan. May mga pros and cons kasi if ever balikan niya lahat ng past, baka umulit lang. Magsumbatan lang sila 'di ba? At kung mag-say siya ng no for the second chance, magiging panatag ang loob niya. If gusto niya ng closure, pwede naman po yun para malaman niya yung buong rason. Bakit ganun nangyari sa kanila? Mahalin mo muna sarili mo para hindi masaktan ulit. Naging LDR din kami ng Mr. ko for almost 5 years. Tinutulak ko na nga siya maghanap na ng iba kasi nga hindi ako sure if makakauwi ako ng time na yon. Pero thank God kasi parehas kaming nag-adjust sa sitwasyon namin hanggang sa umuwi na ako at ikinasal kami this year lang po. Wow, congratulations! And thank you sa pag-share niyang story mo. Short story sa amin, Miss Santea Salibio. At maraming salamat po sa lahat na nagbigay, nag-exert po ng effort para po mag-message at magbigay ng payo sa ating letter sender na si Maricar. Alam nyo, sa bawat sakit at pagkabigo na nararamdaman at nararanasan natin, dito tayo nagiging matatag at dito rin tayo natututo. And for you, Maricar, good to hear na you're a strong woman now, pero alalahanin mo na hindi dapat na isasantabi yung happiness mo. Dahil lang sa fear mo at paniniwala na baka masaktan ka ulit. If you think and you feel na hindi mo na talaga gusto pang balikan, and then be it, 'di ba? Kasi mahirap na nga ibalik yung pagtitiwala na minsan nang nasira. You know what? Huwag nating antayin na dumating yung panahon na punong-puno tayo ng pagsisisi. Dahil hindi natin ginawa yung dapat nating ginawa nung kaya pa natin. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Again, thank you Ka-Vibes for keeping me company until tomorrow. Magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Kathy G Throwback Thursday. Kaya naman Ka-Vibes, nako wala pa rin po tayo sa mga nanghula po ng title. Wala pong nakakuha ng tamang sagot. Ang ating pong title, hindi na pala ako. Hindi na nga ikaw. Kaya naman Ka-Vibes, nako bukas ulit. Try nyo pong humula dito sa Love Me Kathy G. And this time, before I say goodbye, ito na po ang tambalang magpapasaya na naman ng inyong merienda. Of course, ang tambalang Joyclong! Oh yeah. Hey. Hello, wow. Ang gaganda ng nasa harapan ko, 'di ba? Salamat. Thank you so much. Eto, itatanong ko na lang to sa inyo. Kayo ba, after kayong iwan, tatanggapin nyo pa ba pag bumalik? Go! Ay, parang sa akin, it depends kung anong kailangan ko, but usually parang dapat hindi na. Hindi na, di ba? Hindi na dapat. Lalo na kung sinira na yung tiwala mo. No? Yes, kasi meron kang non-negotiables and it's non-negotiables for a reason. Wow, di ba? Yes. So, it's a no. It's a no for me. It's a no for you. How about you, Chai? I second emotion. Agad ko, thank you very much. Botohan. Doon sa school, doon ko narinig yun yung kunyari, I nominate. I nominate.
Ako sa akin, depende sa nangyaring sitwasyon. Oh, yeah. Oo, depende sa kung ano yung nangyaring sitwasyon. Kasi yung kunyari worst talaga yung ginawa, tas parang feeling ko sobra akong nadurog doon sa naging pangyayari. Baka hindi na. Oo, kasi parang feeling, pero pwede namang ganong hindi na, pero okay kami. Mhm. Alam mo Yes. yun, But- yung masarap kasi sa pakiramdam na wala kang bit-bit Na na friends bigat pa rin eh. kayo. Kahit hindi friends pero alam mo yun. Na yung okay may na, feel. walang Okay ano, lang, okay lang. okay But lang, you ganun. guys, meron ba kayong nang iwan sa inyo na binalikan nyo? Oo, may Meron. experience ako. Yes, oo. And anong pakiramdam? No, after ka iwan, tapos binalikan nyo? Love is sweeter the second time around nga ba? But not always. Ah, Oo, 'di ba? Kasi correct. yung binalikan ko na experience ko, parang hindi rin naman kami yung Naging naging okay. Hindi, okay kami, pero kami na yung nakarealize na parang napag-usapan natin na we tried, but I believe we're better off as friends. Oh, Ganon. that's sa'yo, Klong. Nangyari naman na siya sa akin. Pero siguro naging ano na lang siya, learning moment for me. So wala na rin talagang... Wala na rin. I mean, until now, okay, to be honest, nag-try siya. Oh. Pero ako, syempre, I choose things para sa sarili ko na dapat talagang ito yung okay para sa akin. Mhm. So, hindi na yun ang pipiliin ko dahil hindi na siya okay para sa akin. Oh, diba? Wow. Depende. Ang lalim ng usapan. Yes, talagang painit Diba? ng painit ang mga Correct. chikahan natin. True. Kaya naman lalo pa mag-iinit ang chikahan kasama, syempre, DJ Jayo and DJ Chloe Weber. Kaya naman ka-vibes, tutok lang dito sa 92.3 FM Radio Manila. your favorite music radio, Ka-Vibes! ka-vibes. 92. Of course, kasama na rin po natin ngayon ang ating Kuwanti Melay.